Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Totoo ba kung hindi raw nagkasala ay yung si Ibat Siadan, wala tayo rito? Hindi. Sila lang. Hindi totoo yun. Pakinggan mo. 1.26 na Genesis. Pakinggan mo, kapatid. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Hindi pa nagkakasala yan. Pinutusan na ng Diyos. Pagkalalang sa kanila, sinabi, magpakarami kayo. Dadami o hindi? Kahit hindi nagkakasala, dadami. Dahil kahit hindi naman nagkasala si Eva at si Adan, may sex organ naman sila. Napakatanga lang nung paniniwala, nung magkasala kaya lang nagka-sex organ. Anong umihi yung dalawa na yun kung walang sex organ nung hindi pa nagkakasala? Ang kalaking katangahan naman. Ano ba ibig sabihin ng Kristo? Ang Kristo, salitang Kastila, yun Pag ibinalik natin yun sa original Greek, ang kahulugan nun, pinahiran, anointed, Christos. Ang ibig sabihin naman ng pinahiran, binigyan ng karapatan. Kaya nga si Kristo, sugo ng Diyos He was anointed by the power of God and the Holy Spirit to preach the good news to the poor. Sabi doon sa 4:16 hanggang 18 ng Lucas. Yun ang kahulugan ng Kristo. Pag ibinalik pa natin doon sa original na Hebrew, Messiah. Pinahiran, Messiah, anointed, Christos, Kristo sa Tagalog. Salamat po. Salamat din Brother Eli, Opo. bakit po walang binabanggit na pangalang babae nung panahon ni Cain at ni Abel? Kasi wala ho silang gagampan ng malaking istorya. Wala ho sila sa eksena At pati yung eksenang nandun na sila, hindi pa rin ho binabanggit. Kagaya nung napangasawa ni Cain, wala pong pangalan. Yung asawa ni Potiphar na pinuntahan ni Jose, wala rin pangalan. Tingnan ninyo, yung asawa ni Pedro, hindi rin binigay yung pangalan sa Biblia. Makakadami na lang kasi yun Kasi alam nyo, ang personages ng Biblia, ang pinakamahalaga na pinagsasalina ng lahi, yung lalaki. Patriarchal po ang sistema. Patriarchal, hindi matriarchal ang Biblia. Yan ay paniniwalang galing sa Diyos. Ang pinanggagalingan ho kasi ng lahi, lalaki. Hindi ba kagaya ng paniwala natin ngayon, even in science, akala ang sabi nila, ang pinanggagalingan ng lahi, babae. Dahil siya nanganganak. Hindi ho totoo yun, biblically speaking. Ang pinanggagalingan ho ng lahi, lalaki. Ang totoo, hindi pa nga nasasalin sa babae yung similya ng lalaki. Kinikilala ng lahi ng Diyos yun Pakinggan nyo sa Hebreo 7. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Tanyo. Yung lahi, nagsilabas yung sacerdotes Levitas na yon mula sa balakang ni Abraham. Regardless of who the mother will be, it is the deceit in the bosom of Abraham that counts. Ang katunayan, yung sitas na nasa balakang pa siya. Sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ayon. Si Isaac, saka si Jacob, nasa balakang pa ni Abraham nung salubungin ni Melchizedek. Therefore, sino man ang mapangasawa ni Abraham,
established nang lalabas sa kanya si Isaac. Nasa balakang niya si Isaac. Paano niyo po ba babasahin ang Biblia? According to first page to the last page? So, according to lessons like this? Sabi ko sa 34:16 ganito. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ang pagbabasa po, pagsasaliksik. Di umpisahan nyo sa umpisa. But be sure, babasahin nyo lahat. Kasi kung sinasaliksik nyo, babasahin nyo lahat. Umpisahan nyo man sa huli, kailangan basahin nyo rin paatras. Kasi yun yung saliksik, ibig sabihin, read it all. Search the scriptures. For in them you know that you have eternal life, ang sabi ni Jesus Christ. Ganun po ang ginawa ko. Binasa ko lahat, sinaliksik kong mabuti, pinagbalik-balikan ko, awa ng Diyos, natandaan ko naman yung mga kailangang matanda. Importante po bang may concordance? Hindi po. Para kung kailangan nyo ng Hindi sabi? po. Marami po sinasabi sa concordance mali. Miski yung footnotes dito, marami rito sa footnotes mali. Learn it by the dictates of the Holy Spirit, not by the dictates of persons. Yun lang po. Salamat. Maraming po salamat po. Follow up po dun sa tanong tungkol sa pagsasearch ng scripture. Meron akong nabasa sa Jude na si Moses daw, yung bangkay niya, kinuha ng mga anghel. Tungkol po sa pagsasearch ng scripture, wala akong makita sa cross-reference kung saan nakuha ni Jude yung issue na yun na pagkamatay ni Moises, kinuha ng mga anghel ang kanyang bangkay. Ganito no? Firstly, I want to correct your question. Wala sa Biblia na kinuha siya ng mga anghel. Wala. Ang nagtalo, si Miguel Arcangel at saka yung Diablo, nagtalo tungkol sa katawan niya. Bakit pinagtalunan? Kasi hindi alam ng Diablo kung asan yung katawan ni Moises. Ano? Hindi niya alam. Kaya magtatalo sila ni Miguel Arcangel. Of course, yung mga anghel, maaaring alam nila, maaari ring hindi nila alam. Kasi alam mo, ang kumuha kay Moises, ang Diyos Ang Panginoon ang sabi ron. Ngayon, sabi mo, saan nakuha ni Jude yung cross-reference? Ba't niya nasabing yung bangkay ni Moises kinuha ng mga anghel? Sabi mo lang yun, pero hindi yun ang paniwala ko, no? Kung saan napunta yung bangkay ni Moises. Alam mo, ang mga writers of the New and the Old Testament are sometimes basing their writing sa sinasabi ng isang propeta na nauna pa sa kanila. Kaya na sumulat si Judas. Pakinggan mo. Diyan mismo sa Judas. Yung tignan mo, Biblia mo, Brad. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi. Meron sinasabi dito si Jude na itong mga taong itong masasama ang hinulaan ni Enoch na 7th from Adam. Kaya tingnan mo yung genealogy ni Adam, ika-7th si Enoch. Pero there is no available scriptures na isinulat ni Enoch. How do we understand? How shall we going to understand this? It is because of the fact that these prophets of old nagsasalita pero hindi sumusulat. Ang kauna-unahang propetang sumulat si Moses. Noong unang panahon, hindi pa naiimbento yung art of writing. Kaya ang prophets noon nangangaral, pero walang record. Ngayon, what they have said can be handed down from generations to generations. Pagdating ni Jude, isinulat niya what he have heard from the prophets of old. Not necessarily meaning that we have to look for the scriptures by Enoch. Hindi. Ang katunayan niyan, nang sumulat si Propeta Zacarias, ginamit niyang cross-reference yung sinabi ni Jeremias na hindi naman sinulat ni Jeremias. Pakinggan. Di ba ganinyo dapat dinggin ang mga salita na isinigaw ng Panginoon sa pamamagitan ng mga unang propeta? Ayan, sino nagsasabi? Isa propeta yan, Sino yan? Si Zacarias yan. Sabi ni Zacarias, kasi propeta rin siya Hindi nyo ba dapat dinggin yung mga salita ng Panginoon na sinabi ng mga unang propeta? Therefore, there are prophets before
Sekaraya. Kaya yung mga sinulat ni Jeremias, merong isinulat si Zacarias. Ano? Kung nag-aaral ka ng Biblia, and I think you are, meron ka mababasa sa hula kay Matthew, ito ang sinasabi kay Propeta Zacarias, isang tinig ang narinig sa Rama, si Rachel, gano'n, etc., etc. Puntahan mo kay Zacarias, wala, na kay Jeremias. Ano? Yun ang sinasabi ng mga Muslim, contradiction daw ang Biblia. Hindi lang nila alam ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kahit hindi mo mabasa kay Zacarias yun ay sinasabi ni Zacarias dahil kinuha niya yun sa aklat ni Propeta Jeremias. At pag binasa mo, kay Jeremias nga nakasulat. Pinupunto ka ni Zacarias doon sa original prophet who said that prophecy. Ganon ang Biblia. Marami pong salamat. Maraming salamat din eh. Nakalulugod po ba sa Diyos ang kremasyon? Is it pleasing to God na ituloy natin ang practice of cremation? Hindi, kasi sabi ng Biblia sa 5:23 ng unang Tesalonica, pakinggan. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. I will just answer you firstly on the scientific point of view. Binlagyan tayo ng Diyos sa ating pagkatao ng 3 klase ng elemento. Isang elemento na very soft, madaling matunaw. Merong a little bit harder, susunod na matutunaw. Unang-unang natutunaw yung flesh. Pangalawa, buhok. Ano? Pangatlo, buto. Kung ang process, ang cremation gusto ng Diyos, at kalugod-lugod sa Diyos, lalabas ngayon, wala na tayong information about so many things in the past because there was no written history in the past. The past can be read by fossils, and fossils are the remains of a person, of an animal, an insect, a leaf, a flower, and so on, that was imprinted on stones and mud and preserved up to this time. Hindi mo ba natatandaan na yung buto ni Jose, nung nandoon siya sa Ehipto, sabi niya, pag namatay ako, iuwi niyo yung buto ko sa Kanaan. Ano? Di ba, no? Kaya yung buto, meron malaking lead. Ang mga forensic expert ngayon, natitrace nila kung ano yung kinamatay mo. Kahit tunaw na yung laman mo, basta't may buto pa. Kung bawat mamatay, kay cremate mo, wala nang kwenta yung history of the past. Diba? Kaya ginano ng Diyos para may matirang palatandaan. And it can serve man in its ultimate goal of looking for God the Creator. Maraming salamat. Maraming salamat. Itatanong ko lang po yung tungkol dito sa Mateo 24:34. Kung sino pong saling lahi ang hindi lilipas at darating ang wakas. Kanino po bang saling lahi ang ating iniintay? Basahin po natin yung 24:34. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Meron nang tinutukoy si Kristo na mga bagay na magaganap. Ano? Tandaan nyo, hanggang sa maganap ang bagay na ito. Sabi niya, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang bagay na ito. Alin hong lahi yung tinutukoy? Di yung lahing kagaganapan noong dapat maganap. Alin lahi yun? Nakagaganapan ng dapat maganap. Di yung lahing nabubuhay doon sa panahon ng pagkaganap ng mga sinabi niya. Ano ba yung mga sinabi niyang magaganap? Na doon sa panahon na yon nabubuhay yung lahi na yon. 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat
magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, at datapwat ang mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ayun. Yan ang hula ni Kristo dun sa panahon ng wakas, yung babalik na siya. Magkakagutom, lilindol, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga iba't ibang mga dun sa Lucas, tingnan natin, yung katumbas na hula na yon. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot. Pati salot, sabi niya. Doon sa panahon na yon, yung nabubuhay na lahi ron, hindi na mawawala yon, hindi na mamamatay yon, magaganap na lahat ng bagay. Alin lahi? Di yung lahing kasalukuyan na yon. Ako naniniwala, ito na yung lahing yon, mga kapatid. Ito na yon. Dito nagaganap lahat ng sinabi. Magtitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Pa? Tapos, magiging malalakas ang lindol. Biro mo ngayon, araw-araw lumilindol sa buong mundo, araw-araw. Ayon sa statistics, araw-araw sa buong mundo may lindol. Alam nyo ba kahulugan ng lindol, mga kapatid? What must we bear in mind or remember whenever there is an earthquake? Sabi dun sa Job ganito, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Nililiglig niya. Siyang umuuga sa lupa. Siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Kaya nga ang lupa inauugas. Galit ng Diyos yun Nagagalit ang Diyos. Di ba pagka kumukulog, sabi nila nagboboling daw si San Pedro, no? Sabi na iba. Ako naniniwala sa Biblia, pag lumilindol, nagagalit ang Diyos. That is a manifestation of God's wrath. Anger. Kaya pagkalindol ng lindol, ibig sabihin, patindi ng patindi, nagagalit ang Diyos sa tao. Puro kasamaan ang ginagawa ng tao ngayon. Wala ka nang makitang matweet. Pati ba naman yung nasa pamahalaan, sila-sila. Pati mismo yung nasa telebisyon, sila-sila, siraan ng siraan. Dahil lang sa kompetensya sa pera. Pati silang mismo nasa media, nagsisiraan sila. Demandahan pa. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, mga magaganap yan, mga lindol, kagutom, etc., etc. Yung lahi na yon na tinutuko, yun mismong lahi na nabubuhay na yon, hindi na mauubos yon. Dadat na ng buhay ni Kristo yon. Hanggang maganap ang lahat ng bagay na ito, hindi nalilipas ang lahing ito. Natural yung lahing kahuli-hulihan lahi yon. May hulin lahi yung maglilingkod sa Diyos May kahuli-hulihan lahing maglilingkod sa Diyos. At yung lahi na yon ang makaka-experience nun lahat ng bagay na yon, sila ngayon ang dadat ng buhay ni Kristo. Dahil meron hong dadat ng si Kristo buhay Hindi na mamamatay. Yan po ang ating mababasa sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Sabi ron, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Meron hong dadat ng si Jesus, buhay. Yung lahi nga na yon ang dadat na niyang buhay. Yung lahing kasalukuyang kinagaganapan ng lahat ng kanyang hula. Kaya itong lahi na yun Biro nyo ngayon, di ba, totoo? Sabi, maraming lilitaw, bula ang propeta. Isa sa palatandaan nyo ngayon, dami. Dahil ngayon mga bula ang propeta. Mga manlulokong pastor. Pera gusto nila. Kaya dyan tayo mag-iingat. At tayo po masuswerte kung halimbawa, niloob ng Diyos na dumating na ang ating Panginoong Hesus sa hinaharap na malapit na yan, dapat nang tayong buhay. Pero kayo maniwala sa mag-August daw, maghuhukom lang, sabi ni Alay Lupin, di totoo yun. Lahat ng alagad ni Alay Lupin, nahamon ko kayo. Para patunayan yung totoo sinasabi ko, hindi maghuhukom buong August.
Hanggang katapusan ng August, hindi maghuhukom. O, subukan nyo yung sinasabi ko kung di totoo. Hindi totoo maghuhukom itong buong August na to. Hindi pa natutupad lahat ng bagay eh. Meron pang dapat matupad eh. Hindi naman basta pabigla-bigla si Jesus kagaya ng beloved evangelist. Anytime na mag-rapture. Anytime daw mag-rapture. Saan mo nabasa anytime mag-rapture? Hindi totoo anytime mag-rapture. There is an appointed time of rapture. Hindi pwedeng anytime magra-rapture. There is an appointed time for that. That was appointed. That was declared by God. Hindi anytime. Yung beloved evangelist na to eh. Dapat sa'yo, wag tawagin beloved evangelist eh. Beleaguered evangelist ang dapat itawag sa'yo. Anytime daw mag-rapture. Tandaan nyo. Tutol ako sa sinabi ni Pen na magra-rapture daw at maghukom ng August. Hindi totoo yan. Matatapos ang August. Kung buhay pa ako, makikita nyo. Kung patay naman ako, masasabi nyo kahit patay na ako, totoo ang sinabi ko. Na hindi maghukom ng August. Meron pa mga palatandaang hihintayin tayo bago natin makita yan. Ano po ba yung himala na magbubuwat talaga sa Diyos? Kasi may nanonood din ako minsan ng isa sa mga paborito kong ano yung 700 Club na talagang paggabi-gabi lagi kong inaabangan yan, paborito kong ano yan. At nakikita ko naman kung iano sa banal na kasulatan, nasasalig din naman sa sinasabi nila yung tungkol sa banal na kasulatan, tungkol sa Panginoong Jesucristo lang yung sa tulong niya nagkakaroon ng mga himala. Ayun po ba ay isang tanda na tunay na ang Panginoong Jesucristo ay sumasa kanila? Alam mo kapatid, hindi pala tandaan ngayon yung himala para maniwala tayong ang isang grupo ay may kasamang Kristo. Hindi po. Kasi, paano mong gagawin pala tandaan yung himala para maniwala kan sa Diyos yung isang grupo? Sabi ni Kristo, sa 24:24 ni Mateo, ganito. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Hindi ngayon batayan yung himala para sabihin ang isang grupo sa Diyos. Kasi pati yung mga bulaang propeta, yun ang gagamitin nila eh. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda, great signs and wonders. At ililigaw nila kung maaari pati ng mga hirang. Kaya sa panahon natin ito, hindi po ang batayan ng pagkilala ng sa Diyos yung himala. Dahil pati yun sa demonyo, naghihimala. Sabi nga sa pasyon, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, ano pat magkakabayo, at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Tayo. Pati yung sa demonyo, naghihimala. Paano mo yung gagamitin batayan yung paghihimala? At paano mo mapatutunayang yung mga himala na yan, sa Diyos nga. Ang gumagamit niya na yung mga mali ang aral. Karamihan niya mga naghihimala na may ikapo May ikapo, wala. Lahat sila may ikapo wala naman sa Biblia yung sa Ebanghelyo yung ikapo. Wala sa Biblia yun. Wala sa Ebanghelyo yun. Batas yun sa panahon ni Moises at ng mga propeta at nung mga patriarka. Pero pagdating kay Kristo, hindi batas ang ikapo. Ang nakasulat sa Biblia, 9:7 ng 2 Korinto, magbibigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Hindi ikapo. Mga naghihimalay may ikapo. Hindi aral niya na mali. Maghimala man araw gabi, pag mali aral, hindi sa Diyos yan. Paano natin makikilala po yun sa Diyos ngayon? Sa himala ba? Pakinggan niyo ang sagot ni Kristo kung saan natin makikilala. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Saan natin kikilalanin ayon kay Kristo?
Kung ibig mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Aral ang batayan ngayon, hindi himala. Turo. Kung sa Diyos o kung nagsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Kaya ang pagbabatayan mo ngayon sa paghanap ng katotohanan, yung aral, yung turo, hindi himala. Kasi kung himala may himala ni El Shaddai, kuno. May himala naman ni Jesus Christ, the name above every name, kuno. Ha? May himala naman ni El Shalom, kuno. Ha? May himala naman yung bula ang propeta sa Marikina, kuno. May himala rin yung si Dynamic Evangelist, kuno. Lahat sila may himala. Kung totoo sa Diyos yung may himala, lahat sila totoo. Ba't magkakaaway? Magkakaiba. Hindi yun ang pruebang yun ay totoo. Kasi lahat sila may himala There must be something else. There must be another standard by which we could know if a group or a preacher is of God and of Jesus Christ. And that was written by St. John in 1 John chapter 4 verse 1. Mga kapatid, sabi niya, minamahal, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ano ginagawa ng bulaang propeta? Nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghang. Ililigaw nila kung maaari pati ang mga hirang. Kaya yung mga himala, ginagamit nilang panligaw ngayon. Kaya hindi yan ang batayan ng himala. Yun ang para sa Diyos ngayon. No? Aral po ang pagbabatayan natin, aral. Ngayon, sabi nung iba, bakit? Yung ba namang gumaling ang karamdaman mo, hindi pa ba sa Diyos yun? Gumaling na kakaramdaman mo, hindi pa ba sa Diyos yun? Bakit yung walang Diyos, gumagaling din ang karamdaman? Diba? Totoo, hindi. Yung ba mga libre pensador, gumagaling din ang karamdaman? Magaling din. Yung nagmumura sa Diyos, gumagaling din yun. Yung hindi naniniwala sa Diyos, gumagaling din ang karamdaman nun Bakit ho? Kasi ang tao, meron tayong inert faculties. Meron tayong mga kakayahang panloob. Our body has a system by which it can cure itself. Meron tayong immune system, meron tayong bodily prowess to repair itself. Kaya even with faith or without faith, somebody can be healed. Tandaan nyo yan. Kaya para sabihin ko, gumaling sa Diyos na. No. Kung talaga yung gumaling sa Diyos na, ba't nung gumaling sinungaling pa rin? Siya raw ay napunta na sa langit. Sabi raw ng Diyos, bumaba ka uli. At sabihin mo, totoo, ang Diyos sabihin mo ka sa mga tao, totoo. Kalukuhan yan. Sino maniniwala dyan? Yung nga mayaman, nakikiusap Ang mga Abraham, kung pwede ka, babalik uli ako dun sa lupa dahil meron akong 5 kapatid na hindi pa naniniwala. Baka sakali, kung ang isang patay mabuhay at bumalik, maniwala sila. Ano ang sagot ng amang Abraham? Ano ang sagot? Nandun na si Moises, nandun din ang mga propeta. Kahit kung hindi sila maniwala, kahit isa sa mga patay ay mabuhay, hindi pa rin sila maniniwala. Kaya hindi batayan yung pagkabuhay na nasa langit na pinabalubina. Sabi ba naman, ang tinding kasinungalingan nun? Nasa langit na pinababa pa raw siya para magpatuto sa Diyos. Pinababa pa raw siya. Sino maniniwala sa iyo? Kung naniniwala sa Biblia, hindi maniniwala sa iyo. Dahil hindi batayan yung pagbangon ng patay para maniwala ang tao. Sinabi ng Diyos yun. Hindi batayan yung pagbangon ng patay para maniwala ang tao. Ang katunayan, si Kristo'y bumangon muli sa mga patay. Hindi rin siya pinaniwalaan ng iba. Amen? Dakila ka pa ba kay Kristo?
At hindi pa ba sapat yung pagkabuhay na maguli ni Kristo para magpatotoo sa totoo at kailangan pambuhay ng isang alagad ng Jesus Ministry? Oh, kailangan pa yun? Aloko niyan. Oh, inahamon ko ng diskusyon yung pastor mo. Haharap ba kayo sa diskusyon? Para patunayan sa taong totoo kayo. Eh, wala kayong ginawa kundi magsinungaling sa ere eh. Puro kayabangan yung pinagsasabi nyo. Miro mo yung daw aso niya, may sakit pinatungan ng kamay. Gumaling daw sa aso. Bihira ka naman, inuutusan ng Diyos patungan ng kamay. Tao, pati aso pinatungan mo ng kamay. Kundi, anong kato? Walang... At pag naalala ko yung grupo na yun, tumataas o presyon ko. Pero kasi nungalingan ang pinagagagawa, wala sa Biblia. Mapaniwala lang ang tao, pati aso yung kinakasangkapan. At yun daw, tuta niya nung patungan niya ng kamay, naging aso. Bakit? Nung hindi ba yun... nung ba tuta, hindi aso yun? Maniwala ka mo. Kung maipapapanood ko lang sa inyo, sukat pinababa raw siya ng Diyos at nasa langit na raw siya. Pinababa pa siya ng Diyos. At para patunayan lang yung kanilang ministry. Kalokohan yan. Hindi yan ang paraan ng Biblia. Ang paraan ng Biblia, para makilala mo yung totoo, 7:17 ng Juan. Kung ibig mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo ang puro kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Kaya ang pinasisiyasat, subukin ninyo mga espiritu. Ano ba yung espiritu? Yung aral. Yun ang susubukin mo. Hindi yung himala. Dahil lahat yan may himala eh. Lahat sila may himala. Away ng away. Doon nga sa Cubao eh. Sa may Theater, nagbubugan doon eh. Parehong may himala yun. Ano himala nun? Malakas magpayaman yung dalawa na yun. Nag-aagawan sa pera doon sa may Theater. Yung mga nanghihingi sa daan gano'n. Yun ang talagang, yun ang pinakamalaking business dito sa Pilipinas. Pero mo lang puhunan nyo, kapalang ng pagmumuka. Lahat ng taon dadaan eh, tatapatan ng supot para sa Panginoon, para sa Panginoon. Hindi kayo magbanat ng buto ninyo, yung pinagpagalan ng iba, kinukuha ninyo. Walang ganyang apostol sa Biblia. Nang hingi ng pera sa daan, kahit sino hinihingan, wala niya sa Biblia. Panluloko sa kapwa yan, mahiya naman kayo kung mahiya ka. Pero palagay ko wala na nga eh. Pakinggan nyo. Sa 4:18 ng Efeso. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Oh, nakakaramdam ng kahihiyan? Hindi na ikaw nakakaramdam ng kahihiyan. Ay kinakalakal, ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. O, tayo mga sakim. Buong-buo ang kasakiman nyo. Swapang nyo talaga. Ano ba yung sakim? Di ba swapang? Biro mo. Lahat ng pagkakakitaan, may eskwela. Mahal naman ng bayad. Ha? Tapos, pin. Lalagyan yung pin yung miyembro. 40 pesos. Yung ribbon na kapiraso. Gano'n na yung ribbon? Pa isang roll, yun ay murang-mura lang. Pagka pinutol ng kapirasong ganyan, 40 na. Yun namang isa, panyo naman. Lalagyan lang ng pangalan ni pagbibili na ng 40. Paano hindi kayo yayaman yan? Ha? Baka dumating ang araw, pati yung kuko niya ipagbili eh. At reliquias eh. Oh. Baka pag nagpagupit yan eh, bawat buhok eh, 50 pesos eh. Oh. Katakataka ba yun? Biro mo, buhok ng sugo. Biro mo, meron kang buhok ng sugo. Oh. Marami, nai-invento sila. Diyan yun, dadating din ang araw, papakita ko sa inyo yan. May reliquias, di ba? Alam nyo ba yung reliquias? Oh, relics. Alam nyo ba yon? Anything that have touched the body of a saint. Reliquias ang tawag. Mahal yun. Sinasamba nga yun eh. Di ba? Sinasamba. Lalo mo lang maibebenta yun. Pagka gusto mo yung pagkakakwartahan. Pero saka na natin pag-usapan yan at maselan ho yan. Tatanong lang ako sa'yo, kung sakali kayang mamatay ka ngayon limbawa, sa bukas, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Sa langit ka ba kung sigurado kung makapupunta ka ron? Sakali, ngayon mamamatay ako. No? Oo. Kasi sabi sa Biblia, sa 1 John 5:13,
sabi, pinagkalooban daw tayo ng buhay na walang hanggan. At maging sa John 3:16, sumampalataya sa Panginoon, kakaroon ng buhay na walang hanggan. At, ngayon, at yung pangalawa, pwedeng pagsabay-sabay. Sige. Yung paggamit ng pastor, yung mga pangalan ng mga apostol. So, meron rin ako nakita sa Efeso na liliwanagin ko lang na Efeso 4:11 na ito'y pinagkalooban ng mga pastor upang sa ikalalago ng iglesia. At yung pangatlo, paano po ba maligtas ang isang tao? Pag namatay ako, alam ko ba kung saan ako pupunta? Alam na alam ko. Pagkamatay ko mamaya, unang-una sa kabaong. O kaya, pagkatapos sa kabaong, sa nicho. Di ba? Basahin natin. 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. After death, ang alabok mauwi sa alabok. Dust will return to dust. And the spirit shall return to God who gave it. Sabi sa Biblia. Kaya, ang unang-unang mangyayari pagkamatay ng tao, magkakaroon ng decomposition ng ating katawan. Mabubulok, babalik sa alabok. Yun namang espiritu, babalik sa Diyos. Yun ang tiyak na pupuntahan ko. Pagkamatay ko. Ngayon, pagkaraan ng maraming panahon o ilang panahon, dadating uli si Jesus Christ dito sa mundo. Bubuhayin ng mga patay. Pagka binuhay yung mga patay, yung mababait, dadalhin sa langit. Yung masasama, dadalhin sa impyerno. Kayo po, personal po, bali, kung sakaling mamatay kayo, sigurado po ba kayo sa langit mapupunta kayo? Kung ngayon ako mamamatay, kung sigurado. Ang sabi kasi sa Biblia, ganito no? Mapalad ang patay. Basahin natin sa Apokalipsis. Mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Kung ako mamamatay sa Panginoon, mapalad ako. Sabi ng Biblia. Sa langit po ba kayo mapupunta? Wala namang mapalad na mapupunta sa impyerno. Ba't naman tatawagin ka pang mapalad kung sa impyerno punta ko? Ganito kasi, ganito, ayoko naman sabihin ako mapupunta sa langit. Pero ang sabi sa Biblia, mapalad ang mamamatay mula ngayon sa Panginoon. Ako araw-araw yung ginagawa ko, yung ipinagagawa ng Diyos siguro pag namatay ako, mamamatay ako sa Panginoon. Mapalad ang sabi ng Biblia. Siguro kahit naman sinong tao, ang masama kasi mamatay ka nagsusugal o kaya mamatay ka sa ibabaw na isang babae. Meron ganun Di ba yung mayor sa Maynila namatay sa ibabaw ng babae? Yun ang masamang kamatayan. At ang masama, hindi pa niya asawa yung babae. Meron namatay sa pang-hold up. Meron namatay sa katakawan. Biro mo lumamo na 4 na sugpo na malalaki. Nung nakaharap na sa TV nanonood ng ganun lalaki na mata at nagsusuka, patay na. Sa katakawan namatay yun. Biro mo, 6 yung sugpo, 4 yung anak niya, 4 ang kinain niya, dadalawa doon sa mga anak niya. Napakatakaw naman nun. Kaya, kung mamamatay tayo, 2 klase kamatayan ng tao. Isang kamatayang nasa Panginoon ka, ang gawain mo, yung ginagawa mo, yung sa Diyos, o kaya naman may namamatay sa sugalan, may namamatay sa, kagaya nung isang araw, may namatay na scuba diving, yung pumunta sa ilalim ng dagat, natanggal daw yung hose ng oxygen. Patay. Isang opisyal sa gobyerno yun. Pero kung mamamatay ka sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, blessed are those, sabi ng Biblia, who will die on the Lord. Yung ikalawa niyang tanong, yung bali, paggamit po ng pastor. Yung paggamit ng salitang pastor, Alam mo, yung salitang pastor, hindi tawag yun marami makakaral ngayon, kung magpatawag sa membro, reverend, pastor, yung iba may alagyan pang very reverend, Meron ganon. Meron gumagamit ng mga ganon. Yun, ginagamit nila, pantawag sa kanila. Tinan mo mga apostol, kung magtawagan, Kung magtawagan ba sila, apostol, o kaya reverendo, o kaya pastor, pakinggan nyo kung magtawagan yung mga apostol. At inyong ariin
na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Oh, beloved brother Paul. Ang tawag kapatid, Ang tawag ni Pedro kay Pablo, kapatid, hindi papa. Hindi rin pastor, kapatid. Bakit kapatid? Basa, 23:8-9 ni Mateo. At huwag inyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makapit bagay siya na nasa langit. Tatapwat kayo huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Yung tawag, kapatid. Ang tawag sa kapatid, kapatid, hindi pastor. Huwag kayong patawag na rabi o guro. Bawal itawag yung salitang rabi o guro. Iisa lang ang guro nyo. Kayong lahat ay magkakapatid. Kaya ang pantawag sa kasama sa pananampalataya, kapatid, yun ang tawag. O, pakinggan mo si Kristo. 2:11 ng Hebreo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay bawang sa isa. Dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. O, anong tawag ni Jesus Christ? Mga kapatid. Di tinawag na pastor o kaya reverendo, pastorlet, pastor. Babasahin ito. Babasahin. Ito naglagay niyo sa pastor. Basahin natin. 4:11. Anong pastorlet? Pastorlet? Anong pastorlet? Babae, pastor? Pastorlet? Babae, pastor? Babae, obispo? Basahin natin. At pinagkalooban niya ang mga iba na baging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ano yun? Kaloob yun. Tungkulin yun. Ha? Tungkulin. Hindi tawag. Halimbawa ako, may tungkulin ako bilang pastor. Umaakay ako ng mga tupa. Pero hindi tawag sa akin yun. Ang tawag sa akin, Brother Eli. Simple, kapatid na Eli. Pag Bisaya, kapatid na Eli. Pag Ilocano, brother. Ayun. Pero pastor, saan na ako yung papatawag ka pastor? Pastorlet. Ay, abangan na ng mga yayabang, lalagyan pa ng reverend. Mga lapastangan yan. Bakit? Yung reverend, isang beses lang ginamit sa Biblia yon. At ang pinaggamitan nun, yung pangalan lang ng Diyos. Walang ibang pinaggamitan nun, yung reverend. Pakinggan nyo. Sa 111:9 ng awit, siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. He sent redemption unto His people. He hath commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. Holy and reverend is His name. Yun lang ang ginamitan ng reverend. The word reverend was written in the Bible only once. That is chapter 9, or chapter 111, verse 9 of the book of Psalms. Ayun. Doon lang nababasa yung salitang reverend. Alam nyo kung kanino ginamit yun? Sa pangalan lang ng Diyos. Itong mga pastor na ito ngayon very reverend, most reverend. Yayabang na mga impacto. Manluloko naman. Hindi naman tinuturo yung tunay na aral ng Diyos. Tapos reverend, alam nyo kung kayo mag-aaral ng relihiyon, dapat tatalinuhan natin ang ating kaisipan, wag tayong basta padadala sa panluloko ng mga tao. Maraming manluloko hindi naman tawag yung nasa 4:11. Tungkulin yon. Yung pagkapastor, tungkulin yon. Yung pagka-ebangelista, tungkulin yon. Di tawag yon. Tungkulin yon. Basa. Gawa 1. At kanilang ibinukod ang dalawa. Si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol. Kita mo?
katungkulan sa ministeryo at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas. Kita mo, nahulog kasi si Judas sa kanyang tungkulin pagkaapostol. Kaya papalitan nila, pagpipilian si Justo at saka si Matias. Nung bandang huli, nahulog ang kapalaran kay Matias, ibinilang siya sa 12 apostol. Yung mga apostol, tungkulin o tawag? Tungkulin yun. Ay, gaya rin ng ebanghelista, tungkulin yun, di tawag yun. Hindi titulo yun ng isang tao. Tungkulin yun, gaya ng pagkapastor. Ako po, may tungkulin pastor, pero hindi ko pinatatawag na pastor ang aking sarili. Ngayon, yung ikatlong tanong niya, Paano maliligtas? Paano ang tao maliligtas? Ang kaligtasan, yun na nga ang pinag-aaralan namin dito 2 years ago. Kung babalikan ko yun, ang haba nun, ano? Sa 1998 na tayo matatapos ulit pag binalikan ko ulit yun. Pero bibigyan ko siya ng isang simpleng sagot. Ang kaligtasan, may 3 malalaking elemento. Kaligtasan, may tagapagligtas, may ililigtas, at may paraan ng pagliligtas, at may pagliligtasan. Una, saan ililigtas? Sa parusa. Sino magliligtas? Si Kristo. Sino ililigtas? Iglesia. 5:23 ng Efeso. Paano maliligtas? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 15:1 hanggang 2. Pakinggan niyo. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Ayun. Sa Ebanghelyo, ligtas kayo. Yun po ang kaligtasan. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Ako po kasalukuyan. Tungkol po dun sa kanina na Book of Mormon na pwede mag-asawa na hanggang marami. 5 lang tapos dumami. Ang tanong ko po dun hindi po ba basta papayagan ng asawa? Hindi po ba dun sa kung tama po dun na nasa isip ko, no? Yung asawa ni Abraham, pinayagan siya na mapangasawa yung kanyang katulong. Hindi pinayagan. Ayaw ni Abraham. Hindi naman gusto ni Abraham. Paano po? Pinakiusapan siya ni Sarah, sipingan yung katulong niya para magkaanak na sila kasi matanda na sila. Naghihintay sila ng anak. May pangako ang Diyos. Walang dumadating na anak. 99 years old na. Magsasandaan taon na. Wala pang anak. Sabi ni Sarah, baka kaya pwede tayong magkaanak sa pamamagitan ng aking alilang si Hagar. Sipingan mo siya. Di pinayagan po? Hindi pinayagan. Pag pinayagan, ang ibig sabihin, nanggagaling ang will dun sa lalaki. Pumayag lang si babae. Pero hindi ito. Ito yung babae ang humimo kay Abraham na sipingan yung kanyang asawa, yung alilang si Sarah. Kaya hindi natin magagamit yung salitang pinayagan doon. Ang pinayagan, humihingi ho ng permiso. Hindi naman humihingi ng permiso si Abraham. Ang nagrekomenda si Sarah mismo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang gabi po, Brother Lane. Ito lang po ang katanungan ko. Bakit po ba nilalang ng Diyos ang tao kung mamamatay rin lang at magkakasakit? Hindi naman nilalang ng Diyos ang tao para mamatay Bakit nga? Nilalangin ng Diyos ang tao, hindi para mamatay. Sabi ng Diyos sa tao, Adan, sabi ng Diyos, sa lahat ng mga bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kang may kalayaan. Na dapat sa bunga ng pagkakilala ng masama't mabuting nasa gitna ng halamanan, huwag kang kakain niyaon. Sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Therefore, kung hindi kakain siya, hindi siya mamamatay. Ang Diyos, we were meant to live forever. And we have the capacity to live forever. Meron tayong kapasidad na mabuhay na walang kamatayan dito sa mundo. Kaya lang pumasok ang kamatayan dahil lumabag si Adan. Pero ang tao, talungin mo man sa siyentipiko, pwede tayong mabuhay ng habang panahon Walang sakit, hindi ka tatanda. Kasi our body has the ability to change and to heal itself. Our body produces cells. Yung cellula natin, itong cellula rito sa kamay kong ito, mga cells.
Yan ho, sa isang taon, hindi na yan ang selulang yan. Papalitan na ng bagong selula yan. Yearly, nagpapalit ang selula ang tao. Selula ng buto, selula ng laman, ng balat, ng lahat ng parte ng katawan mo, puwera lang yung utak. Ang hindi lang napapalitan yung utak. Kasi ho, kailangang ma-store nun yung mga information na nagagather natin as we grow old. Kaya yun lang ang bahagi ng katawan natin hindi nagpapalit ng kanyang laman taon-taon. Yung utak lang na nasa sa loob ng bungo. Pero lahat po yan, pinapalitan yan. Kaya pwede kang mabuhay ng matagal na panahon. Kaya lang tayo nalagyan ng sakit. Kaya tayo ay nakaranas ng kamatayan dahil sa ginawang masama ni Eva at ni Adan. Pakinggan nyo sa Roma. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. At gayon din naman ang kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Kasi ganito yan Pag lumabag ka sa batas ng Diyos, sa batas ng naturalesa, papasok ang hindi maganda sa katawan mo. Magkakaramdam ka. Magkakaroon ka ng karamdaman. Kung hindi ka papatayin, paano ngayon yun? Halimbawa, meron ka rayuma. Mabubuhay ka sa 1,000 taon, puro rayuma na nararamdaman mo. Baka mamura mong... Di ba? Kaya binigyan ng Diyos ng kamatayan ng tao dahil nagkasala ka. Alam ng Diyos, pag nagkasala tao, papasok ang karamdaman. Para wakasan ng Diyos ang hirap mo sa mundo, papatayin ka ng Diyos. Kukunin ang buhay mo. Tapos, kung maliligtas ka, pagkabuhay na maguli ng mga patay, yung tinatawag na resurrection, bibigyan kanya noon ng buhay na wala hanggan. Papalitan yung katawan mo ng isang katawang glorified body, ang sabi sa Biblia. Kaya po, paraan ng Diyos din yon. Ano yung tanong niya, kapatid, na bakit nilikha ang tao para mamatay? Hindi para mamatay nilikha ang tao. Alam niyo ang dahilan kung ba't nilikha ng Diyos ang tao? 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa. Yun ang dahil kaya tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi para mamatay. Kaya ang ginawa ni Eva at ni Adan ay masama, kaya namatay. Ayun po dahilan nun. Pero tayo ginawa para gumawa ng mabuti. We must be workers of God's goodness. Kaya niya tayo ginawa para sa mabuti. Parang yung makina, yung makina ginawa diesel. Siyempre, ilalagay mo diesel. Pag nilagay mong gasolina, aandar din yon. Kaya lang, hindi magtatagal yung makina. Ganun na nangyari sa tao. Gumagawa man tayo ng masama, nabubuhay din tayo, kaya lang di tayo magtatagal. Kasi we were not meant to do evil. We were created to do good. Kaya kung gagawin mo yung mabuti, hindi ka mapapasama. Kaya lang, ginawa ni Eva at ni Adan, gumawa sila ng masama. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Malakias 3:7, ganito nakasulat. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na magpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Mula ikanong kaarawan ng inyong mga magulang, hindi na nyo ako tinatalima. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Diyos. Mula pa kay Eva at kay Adan, may hinanakit na ang Diyos Sabi nga nung pasyon, yung binabasa natin pag mahal na araw sa Katoliko. Tunay na maghinanakit ang Diyos poong marikit. Ginto, pilak, yamang huntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal ka nagsusulit. Ayan. Tunay ka maghihinanakit, ang Diyos na poong marikit. Ginto, pilak, yamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal ka nagsusulit.
Diyos-Diyosan ang inaasikaso ng tao, hindi yung tunay na Diyos. Ay naghihinanakitan Diyos. Binigay sa'yo lahat ng bagay, pero tumalikod ka sa Kanya. Pumunta ka kay Baal. Kaya, yun po ang kasaysayan niyan. Pero wag natin sabihin, kaya tayo ginawa ng Diyos para mamatay. Meron ba namang magulang, hoy, manganak nga tayo, sabi nung mag-asawa. O, ikaw, pag pinanganak kita, mamatay ka, walang hiya ka. Walang ganon. Out of love and compassion, dinadala ng babae yung kanyang anak. Wala siyang iniisip na yun, mamatay eh. Hindi sumasagi sa isip niya na yun eh, pagdating ng araw eh, sasakalin niya eh. Walang ganon eh. Nihimas-himas niya nga, ang tagal-tagal naman ng baby ko. Ay, yung lalaki naman nakikihimas din. Ang tagal-tagal naman ng baby. Diba? May naiisip ba silang sasampalin nila yun? Bubugbugin? Papasuin ng sigarilyo? Ganon ang Diyos. Nung likhain niya ang tao, wala siyang iniisip na tayo parurusahan niya. Kaya lang lumitaw ang parusa, nagwalang hiya tayo. Magandang gabi po, Brother Eddie. Tatanong ko lang po tungkol po sa ano. Yung ginagawa niyo rin po yung ginagawa sa Sambahang Katoliko, yung pagtutupo po ng hostya. Hindi. Bakit po? Eh kasi wala namang literal na hostya, literal na tinapay na itinuro si Kristo para kakainin eh. Ang totoo, nung ituro yan ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa 15:3, pakinggan mo ha. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Ayun, binigay ko sa inyo ang akin namang tinanggap. Ano? May tinanggap si Pablo kay Kristo, binibigay naman niya sa mga taga-Korinto. O, alin ang isa ron? Pakinggan mo sa G. Sa taga-Korinto pa rin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Alin yun? Na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Tumanggap siya sa Panginoon, si Pablo, no? Siya rin naman binibigay ko sa inyo, na nung gabi ikang pinagpagkanulo siya, dumampot siyang tinapay, pinagputol-putol. Tanong ko sa iyo, nakatanggap ba si Pablo nung literal na tinapay? Wala naman si Pablo doon sa huling hapunan, di ba? Hindi pa siya apostol nun eh. Pero nakatanggap siya. Yun naman ang ibinibigay niya sa mga kapatid sa Korinto. Dahil hindi literal na tinapay. At niliwanag ni Kristo yon sa 6:63 ni Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nagkakamali yung mga sumusunod. Ang salita ko kung sabi ni Jesus, salita kong sinalita sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. Spiritual yun. Pag pinakahuluganan mo, gaya ng ginawa ng Katoliko, kumuha ng tinapay na literal, kinain literal din. Hindi naman sinunod. Kasi nakasulat sa Biblia, tinapay saka iinom. Sa Katoliko, pinakain lang, hindi naman pinainom. Bali po, hindi po totoo yung sinasabi ng mga pare na na gawin daw po yung para sa pag-aalaala sa Kristo. Hindi, tama sabi ni Kristo, gawin nyo yun, yung pagkain ng tinapay nun, bilang pag-alaala sa akin. Pero hindi literal na tinapay ang ibig ko sabihin sa inyo. Spiritual ang kahulugan nun. Ang sinasalita ko sa inyo, Espiritu at buhay. Ang katunayan, si Pablo tumanggap din eh. Pero wala siyang tinanggap na literal na tinapay. Di ba? Kaya spiritual yon. Kasi nung sabihin niya yon, basahin mo sa 6 pa rin. 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At si aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain
at ang aking dugo ay tunay na inumin. O, tamo, ang pinapakain niya, yung kanyang laman, yung kanyang dugo. Tunay na pagkain, tunay na inumin. O, ito ang tinapay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. O, hindi galing sa bakery. Yun ang pinapakain, galing sa langit. O, ano yun? Yung ba't literal na tinapay? Tuloy. Ako, ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. O, si Jesus yun Ako, tinapay na buhay, bumabang galing sa langit. Kakanin ninyo, akin laman, inumin nyo akin dugo. Yung ba, literal na kakanin mo, inumin. Ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay. Kaya hindi execute yun literally. Ang totoo, no? Tinan mo, mga Katoliko, di ba kain ng tinapay? Ba't nagsusugal din? Yung kumakain ng tinapay, nanloloko rin sa gobyerno. Hindi ba yung mga congressman at mga kung sino-sino dyan ganon din ang ganon? Ba't di nagbabago? Kasi taltos ang pagtupad, ginagawan literal. Ang nangyayari tuloy, kunain mo literal, saan napunta? O, pakinggan mo. Hindi pa ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? O yun, nasa CR yun. Literal mo kasi Hindi literal yun. Gabi po, gabi. Babalik lang po ako dun sa yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon, like yung mga massacre, talagang nangyayari yun sa mga influensya ng mga drugs na nakakagawa ng gano'n. Ang itatanong ko, yung nangyayari yun itong kasalukuyan lang na pwede pa nga siya yung tawag, yung pinibutan ng ulo. Wala naman daw yung records na sa mental na may gano'n. Tapos wala rin siyang traces na nagda-drug. Ano po kaya talaga, bakit? Kasi kahit gaano kakagalit sa tao, lalo na nanay mo, kahit nagalit ka pa, hindi mo magagawa yung gano'n. Maaring magalit ka lang sa kanya. Merong nambubugbog ng nanay. Pero yung to the point na talagang gano'n kagrabe, ano kayang masasabi po niyo doon? Manifestation ng, under that circumstances, kung wala talagang history ng pagdadrag at walang history ng pagkasira ng ulo, which is always possible, Kahit wala ka namang history ng pagkasira ng ulo, pwede ka rin masira ulo, di ba? Ngayon, under those circumstances, granting na hindi sira ulo, tapos wala rin sa influensya ng drug, nagawa niya yon, tiyak na under the influence of Satan yon. Kasi, ang tao normally, meron tayong implanted na kabutihan sa puso Normally. Let's say, instinctively. Isa sa instinct ng tao yun pagka ikaw nakagawa na nung karumal-dumal na gano'n, mismo nanay mo ay iyong gaganunin, may matinding demonyo nang nandun. At alam mo, sa Biblia, may sinasabi talaga na may mga tao na sinasapian ng masasamang demonyo. Kaya nga nakakagawa sila ng karumal-dumal Kasi Maria Magdalena lang, 7. Pakibasa mo nga. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya naglalakad sa mga bayan at sa mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilaba. Hindi ordinary prostitute si Maria Magdalena, kala nyo. Matindi yan. 7 demonyo. Mararamdaman ho naman nyo kung may demonyo kayo sa katawan. Halimbawa, masyado ka sinungaling. Demonyo yun. Isang demonyo yun. Halimbawa, masyado ka mahilig sa laman, Masyadong makalaman yung pati anak niya gusto niyang pakialaman, demonyo rin yun. Halimbawa, masyado kang magagalitin. Lagi kang galit. Lagi kang parang gusto mong pumatay. Demonyo yun. Pag nararamdaman yung gano'n, manalangin kayo sa Diyos. Demonyo yun.
you cannot control them unless you have faith in God. Sila mangyayari. Malibang may Diyos ka sa buhay, talunan ka nun. Kaya meron tao ngayon, they act accordingly. Kung sino yung nagmamaneho sa kanila, yun ang nakakapang. Kaya kung anong mamaneho sa'yo, demonyo, sunsunuran. Nakakagawa silang tinatawag na karumal-rumal na krimen, yung mga heinous crimes na yon. Tiyak na tiyak ko, kasi sabi sa Biblia, pag malapit na ang paghukom, ang demonyo magagalit na ng gusto. Pakinggan nyo sa 12:12 ng Apokalipsis. Kaya't makagala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Habang paunti ng paunti ang panahon ng demonyo, pagalit siya ng pagalit. Kaya galit na galit, nag-uulol sa galit ang demonyo. Gusto niya lahat ng tao maipahamak niya. Kaya makikita niyo yung pagtaas ng kriminalidad. It's worthwhile studying. Makakapansin-pansin ang pagtaas ng kriminalidad. Kasi palapit ng palapit ang pagwawakas, ang demonyo naman, patindi ang mekanism ng kanyang galit. Kaya ito, sabi ni Pablo, perilous times, mga panahong mapanganib. Nandiyan na ho tayo ngayon. Siguro, ang maihahatol ko sa karamihang kapatid at kapwa-tao, yung sinabi ni Santiago, sa 4:7 ni Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat, magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Alam niyo, ang repellent para kay Satanas, pasakop ka sa Diyos. Tatakas siya. Pagka hindi ka pasasakop sa Diyos, gagawin ka niyang almusal, tanghalian, merienda, at hapunan. Hindi ka niya titigilan. Pero pasakop ka sa Diyos, sabi, tatakas siya sa inyo. Yun po. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Tatanungin ko lang ho kung lahat ho ba ng tao ay may anghel de la guardia? Hindi po lahat. Hindi ho. Yun hong natatakot sa Diyos. 34:7 po ng awit. Pakinggan po niyo. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Those people who fear God, meron ho silang anghel de la guardia. Pero yun ho, hindi natatakot sa Diyos, wala hong anghel de la guardia. Nasaan ho yung mga anghel? Nandito ho ba siya sa langit o nandito lang? Alin ho, yung gumagwardya sa tao? Oho. Kahit ho saan kayo pumunta, kasama niyo yun, kung may takot sa iyo sa Diyos. Ang katunayan ho, halimbawa kayo, may anghel de la guardia kayo, no? Tapos napunta kayo sa lugar namin. Pinatuloy ko kayo sa bahay ko. Pati yung anghel de la guardia nyo, tumutuloy din sa bahay ko. Pakinggan nyo. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng tagpagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Pagka meron napunta sa inyong lugar na taga-ibang lupa, huwag niyo ikang kakalimutang magpakita ng pag-ibig sa mga ganon. Sapagkat sa pamamagitan nito, yung iba, wala kang malay, napapatuloy mo pati yung mga anghel. Pakinggan niyo, basahin ko sa English, ho? Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Wala kang malay, pati anghel ng napapatuloy mo sa bahay mo. Bakit? Kasi may kasama siyang anghel de la guardia. Kaya ang gwardiya, siyempre wala naman hong gwardiya na ang ginugwardya ay nasa Cainta siya na may nasa Quiapo. Wala namang ganun. Siyempre, kung ang ginagwardya ay nasa Cainta rin siya. At ang sabi po dun sa Biblia, ang anghel ng Panginoon lumilibot. Lumilibot dun sa, ibig sabihin, kinukubkub ka nung anghel para ipagsanggalang ka. Kaya he's right beside you. Nasa iyong tabi lagi kung may takot ka sa Diyos. Yung mga batang maliliit ho, yung mga sanggol pa ho. Opo. Di ho ba kasi kalimitan hong sinasabi, ano ho daw yun, pinag-aadya daw ho sila ng mga anghel de la Totoo po guardia yan. nila. Totoo po. Nasa Biblia po yan.
18:10 ng Mateo. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga at sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Kaya po, alam niyo yung mga bata, lalo na yung mga bata, wala namang malay yung mga batang maliliit eh. Merong nasa ilalim ng ganito kasi yan eh. Tandaan niyo po ito. Ang mga bata, ipinagtiwala ng Diyos sa pangangalaga ng magulang ay sa Biblia. Pero there are times hindi kaya ng magulang na sa lahat ng panahon matignan yung anak niya. Doon ho naman pumapasok ang pangangalaga ng Diyos. Meron ng Diyos na mapagmahal. Babae ho ba o lalaki ang anghel? Wala hong anghel na babae. Ang tawag ho sa Biblia sa mga anghel, sons of God. Maraming salamat po. Maraming salamat. Good evening po, Brother Eddie. Sa pagkakaintindi ko to, sa bawat tao, meron po tayong anghel de la guardia, yung pinag-usapan natin kanina. Bakit po, kung halimbawa po, bawat tao may anghel de la guardia sa lahat ng oras, sa tabi niya, bakit po may tao na, katulad ng nakakilala ko, isang tao na natatakot naman sa Diyos, siya po nalapastangan. For example po, sinampal. Ganun. Bakit po napabayaan siya ng anghel? Nasampal siya. Apo. Ganito ho yung, kaya pinabayaan siya ng anghel. Sa Pedro, ganito nakasunod. Sapagkat, pakinggan nyo pong mabuti, maintindihan nyo. Ito po. Sapagkat, anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Halimbawa, nagkasala ka, gumawa ka ng masama, sinampal ka. Tinanggap mo naman, tiniis mo. Anong kapurihan nun? Walang kapurihan dahil kaya ka sinampal dahil may kasalanan ka. Ano? For example po, wala nga po. Tutuloy po tayo ron. Hindi ho. Okay. Halimbawa, ako, sinampal ako. Tiniis ko. Dahil pala tarantado ko, kaya tiniis, kaya sinampal sa ni San Pedro. Ngunit, kung ba nang at kayo'y nagbabata, ayun, gumagawa ka ng mabuti, sinampal ka, tiniis mo, ano ibig sabihin? Ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya pinabayaan ng anghel na masampal ka kahit wala kang kasalanan. Para makagawa ka naman ng kalugod-lugod. Ano po ang... Dahil hindi ka naman mapapahamak, nasampal ka lang naman eh. Oo yung anghel de la guardia, ang binabantayan nun, yung kaluluwa mo para wag mapahamak. Ngayon, kung masasampal ka lang, o kaya masusunto ka lang, matitiis mo naman, okay pa rin sa anghel yun. Ano po sa palagay nyo, wala po ang line of thinking. Ano po sa palagay nyo yung sinabi po na kalugod-lugod sa Diyos na pwedeng gawin ng isang taong sinampal? Yun mo, magbata ka. Ano po? Magtiis, magbata. Magtiis lang po. To suffer. Magtiis ka, wag kang gaganti. Ay, ganun po. Kalugod-lugod sa Diyos yun. Ay, ganun po. Paano nyo po mayabang na napaka-bilis po ng kamay niyang manampal ng isang babae? Paano po nyo gagawin yung Brother Eddie? Ganito yun. Ang totoo, kung ang pag-uusapin definitely pananampalan ho. May aral si Kristo ron eh. Sabi ni Kristo, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Yun ho ang pinakamabuting leksyong maibibigay niyo sa ganun tao. Baka sinampal kayo. Pag ganun, di nakita niya, nasaktan kayo, iganon niyo. Hindi, Brother Eddie, ba hindi nyo dapat kinukonsinti yung ganong klaseng ugali? Hindi o. Paano nyo po? Alam nyo, hindi lahat ng pagsasawalang kibo ay pagkonsinti. Sometimes we do not retaliate. Not because we konsintihin natin yung tao. No. Minsan hindi tayo nagre-retaliate. Minsan dahil mahal natin yung tao. Ano? Minsan naman kaya hindi tayo nagre-retaliate, hindi tayo gumaganti dahil may takot tayo sa Diyos. Minsan naman, kaya hindi tayo gumaganti dahil gusto natin yung batas ang gumanti sa Kanya. Meron mo kasing batas eh. Pwede yung idemanda yung nananampal sa inyo.
Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, parang bibigyan ng leksyon. Oh, pwede yun. Huwag niyong dadaanin sa kamay niyo ang batay. Hindi ko kaya yun. Yan ang pagsampal. At saka alam po yung ganti ng Diyos sa naaapi. Pagbalik ng kamay ng Diyos sa kanya, mas masakit kaysa sa pinakamalaking dagol na sampal na sasampal sa kanya. Pero siyempre po, kasi ang dapat po kasing iwasan, baka gawin pa ho niya yan sa iba. Ay, ganun naman ho ang Diyos eh. Ang tao ho, hindi naman agad na kung nakagawa ng masama eh, paparusahan niya na agad eh. Binibigyan niya ng pagkakataong makapagsisi. Kaya lang ang tao, inaabuso niya. Akala niya kung hindi siya pinarusahan ng Diyos, nanampal siya, mananampal na naman siya uli, inaabuso niya. Ganun. Kasi po, sanay po siyang magsampal din sa asawa niya. Kaya sa ibang tao, nagagawa niya po yun. Eh, makakatapat. Para po maka-stop. Makakatapat din ho yun. Ganun po. There is an appointed time for everything under the sun. Sabi ng Diyos, 3:1 ng Ecclesiastes, lahat ng bagay may kapanahunan. Makikita nyo, may makakatapat. Hindi po ba dapat putulin agad yung gano'n? Hindi ho. Wala ho tayong karapatan. Pwede pa babayaan po natin siya manampal pa ng iba. Wala tayong magagawa dahil kung gusto nyo maputol agad yun, demanda nyo agad. Pero kung ayaw nyo magdemanda, hintayin nyo na lang may makatapat siya. Kasi nasa Biblia naman ho yun pakinggan nyo sa Kawikaan. Pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapwa, ay ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa. Pag hiniya ka ng iyong kapwa, sabi ng Diyos, ipaglaban mo ang usap mo. Sabi nga ni attorney, Maraming salamat. Maraming salamat. Tanong, gusto ko lang pagbigyan. Bakit naging asin ang asawa ni Lot? Kasi sabi ng Diyos sa kanya, kay Lot, saka sa kanyang mga asawa at anak, huwag kayong lilingon. Itong asawa ni Lot, siguro, hindi niya maiwan-iwan yung memory ng Sodom and Gomorrah. Mayaman si Lot Alam niyo kayamanan ni Lot? Kung gaano karami? Hindi mo ba kaya sila naghiwalay ni Abraham, di magkasya yung kanilang kawan doon sa lugar nila? Hindi na magkasya sa dami ng kanilang pag-aari. Naghiwalay sila, kaya nga napunta sa Sodoma si Lot biro mo, imagine, iiwan mo yung kayamanan, wala kang dala kahit ano. Itatakas mo lang ang buhay mo. Ni isang salot na bigas, wala silang dala, takbo lang ng takbo. Naririnig nila, nagsisigawan doon sa likod. Panangisan siguro, may umuulan ng apoy siyempre, panangisan yun, bagsakan ng mga malalaking Hindi nakatiis yung asawa ni Lot. Lumingon, naging haliging asin. Ang tanong, ba't naging haliging asin? Lumingon Mo si Lot, hindi naging haliging asin dahil hindi lumingon. Ngayon, baka ang gusto niyang itanong, bakit naging haligi asin pa? Ba't hindi ba to? Baka yun ang gusto itanong. Saka na natin sagutin pag itinanong na yun. Di ba? Ngayon, meron na rito isa pang tanong. Meron pa po rito isang tanong. Kasi meron nga akong napakinggan sa isang tape ninyo na tungkol nga ho doon. Bakit imbis na maging haliging bato, ay naging haliging asin siya. Kaya medyo na-intriga ako doon. Ngayon, sabi nyo, itanong nyo sa pastor ninyo. Kung hindi maisagot, saka itanong sa inyo. Hindi ko pwede itanong kasi galit na sa akin yung pastor. Alam nyo, pagka nga nagagalit, huwag nyo lang tanungin. Kasi, alam nyo kasi ganito po yan Pag ang pastor nyo, tinatanong nyo, nagagalit sa inyo, tungkol sa aral ang tanong nyo, nagagalit, masama ho ibig sabihin nun. Alam nyo kung bakit? Sa Hagay 2:11, ganito nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ang may sabi niyan. Ano sabi niya? Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Tungkulin ho ng saserdote ang tanungin. Kaya pag nagalit siya, ibig sabihin hindi siya sa Diyos. Huwag kayo magagalit Pag pikon, dahil walang maisagot, hindi ho sa Diyos yun. Tinitiyak ko sa inyo. Kasi utos ng Diyos yun Magtanong kayo sa saserdote tungkol sa kautusan. Kung hindi siya ang sasagot, sino pa? Hindi ka lang pwede pumunta sa Papa. Mahirap mapunta yun. Di ba?
dapat masagot. Pag hindi nasagot, lumayas ka sa religion mo, hindi masagot eh. Ngayon, ganito po yan. Kung sabi nyo, hindi nyo maitatanong doon, tinatanong nyo sa akin, bibigyan ko po kayo ng sagot. Bakit naging haliging asin kaysa maging haliging bato? Why of all pillars, kailangan pwede naman siya maging haliging kahoy. Sa kapangyarihan ng Diyos, pwede siyang maging haliging marmol. Pwede siyang maging haliging bato. Bakit naging haligi siyang asin? Alam niyo po kasi, sa Sodoma, walang asin. Naniniwala ko kayong walang asin sa Sodoma. Maaari, hindi nyo kumaintindihan. Basahin natin ang biblical terminology tungkol sa bagay na ito. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin paalat, wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sabi ni Jesus sa mga alagad, you are the salt of the world. Kayo ang asin ng sanlibutan. Pero pag ang asin ay tumabang, ano pa halaga? Wala nang kabuluhan, tatapon na lang, yuyurakan na lang ng mga tao. Dalawang klase po ang asin. Isang asin na pwedeng isang paalat at isang asin na matabang. Ayon kay Kristo, ano ibig kong sabihin? Pakinggan nyo at sundan nyo hong mabuti. Yung asin, marami hong gamit yung asin. Isa sa gamit ng asin sa panahon na yon, yung preservative. Naniniwala kayo ang asin pumipigil ng pagkabulok. Kaya ang mga alagad ni Kristo, para wag mabulok ang mundo, naglagay siya ng alagad niya, ginawa niyang asin. Tagapigil sa pagkabulok. Sa mga lasenggo, tagapagpaalala sa mga babaero, yan, parang asin, pinipreserve nila yung dignidad ng tao ng mga asin. Preservative yung asin. Isang sa gamit niya, pigil ng bulok pagka. Ang Sodoma at Gomora ho, nabulok eh. Ang kaluluwa ng mga tao ron, walang natira kahit sino. Puro bulok ang taga Sodoma at Gomora. Ngayon, itong aalis na sanang hindi bulok, meron pang natirang isang bulok pa rin. Asing matabang. Yun ang asawa nila. Nakuha niyo po. Pero hindi pa po yan talaga paliwanag. Meron pang iba. Saka na lang po natin pag-usapan yun. Sabi po ninyo, hindi kayo iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan, kayo umanib lamang. Paano po nakaanib ang tao samantalang hindi niya nakita o nakausap ang kanyang inaniban? Sabi ho ni Kristo, mapalad ang hindi nakakita, sumasampalataya. Buburahin ba natin yun? Basahin mo natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Ito nyo, di accepted tayo kahit hindi tayo nakakita. Kasi tinatanong ko po kung paano nakaanib. Iba ho naman nagsalitag sumampalataya sa umanib. Ay, pareho yun. Pareho. Pag sumampalataya ka kay Kristo, sumampalataya ka sa Diyos, sinampalatayanan mo, naanib. Ibig sabihin, an-affiliate, ha? Kadiwa, nakaugnay. Pakinggan nyo. Unang Juan 1:3 hanggang 4. Basa. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Kanino ibinabalita? Doon sa hindi nakakita. Doon sa hindi nakarinig. Itong nakakita at nakarinig, nagbabalita doon sa hindi nakakita at hindi nakarinig. Ulitin. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Kanino? Doon sa hindi nakakita at nakarinig. Dahil kung pare-pareho lang tayo nakakita at narinig, ba't mo babalitaan ako? Ano ko, tanga? Ha? Kaya nga mo nga ibabalita sa akin, dahil hindi ako nakakita, hindi ako nakarinig. Ikaw ang nakakita, ikaw ang nakarinig, binabalita mo sa akin. Upang kayo naman, kayo hindi nakakita at kayo hindi nakarinig, pag binalitaan namin, kayo ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Di nakaanib ka sa kanila.
that you may have fellowship with us, ang sabi ng mga apostol. Pag nakarating sa iyo yung balita na nakita nila at narinig, ikaw hindi ka nakakita at narinig, binalita sa iyo, sumampalataya ka, naanib ka, nasangkap ka sa kanila. You have fellowship with them. Tatanong ko po sana, Brad Eli, kung kayo lang po ang totoo, paano naman ho yung napakaraming Katoliko? Parang ganito lang yon, ano? Sasagot ako according to the actual na pangyayari, ano? Hindi ka na mag-iisip at hindi ka na magdududa. Ang isasagot ko ganito. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nangaral, walang totoong iba kundi siya, no? Paano yung mga pariseo, mga eskribas, mga saduseo? Paano yun? Hindi totoo lahat yun eh. Alam mo, ang Kristiyano nung nandito siya sa lupa, mahigit lang 500. They're almost 500. Paano yung libo-libo, mga milyon-milyon, mga saduseo, pariseo, mga Afrikano? Paano yun? Niisip ko rin. Paano yun, Panginoon? Ang sagot sa akin ng Diyos, problema ko na yun. Hindi ko kasi maisip ang sagot nakita ko sa pagbabasa ko ng Biblia, meron palang gawain ng Diyos, may gawain ng tao. Ang gawain ko magsisigaw para sinuwi. Maniwala ka hindi, gawain mo naman yun kung gusto mong maniwala. Ngayon, yun naman pagliligtas, gawain naman ng Diyos yun. Sisigaw ako, I will do my share. Ha? Sasampalataya ka, you will do your share. Tapos, yung hindi natin maabot, God will do His share. Hindi natin kaya yun. Kasi kung aalalahanin ko lahat yun, baka maloko ko Biro mo, nalulubog na ako sa utang, naalala ko yung mga taga Mindanao, Bisaya, Palawan. Ako, padala ko ng pera ron. Kahit utang na lang, pinapadala ko. Lahat man lang sana ng Pilipino, wag na nga sa ibang bansa. Pilipino na lang, maabot ko sana lahat. Habang inaalala ko sila, padala ng pera ron, pambayad sa TV, pambayad sa radyo, lubog naman ako ng lubog sa utang. Sabi ko, kung aalalahanin ko, pati taga Hong Kong, taga Africa, ay makukulong ako. Hindi ko na kayang mag-isa. Kaya, yun, Panginoon Diyos na yun. God will be doing His part. Hindi na natin dapat alalahanin. Dapat natin alalahanin siguro tayo. Kasi una nag-uumpisa sa atin Charity begins at home. Discipline begins at home. Salvation begins at you. Nasa sayo. Gusto mong maligtas, nag-uumpisa sayo 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kung hahanapin mo ang Diyos, sa'yo masusumpungan mo siya. Within you, dito lang sa pagkatao mo, you will know that there is one great God who have engineered our body, have built our body in a perfect condition. Maniniwala ka sa iyong sarili pa lang, malalaman mo na may Diyos na gumawa Hindi aksidente. Kaya siya naglagay ng kuko, pangkamot. Yan, pinakikinabangan yan sa reflexology. May meridians yan Pagka kumakati, kamutin mo, may reflexes yan dinadala sa iba't ibang parte ng ating katawan. Yung kamay nating hindi pantay-pantay, baaring ma-question, ba't di pantay-pantay? Meron tutungkulin yan Pagkaganap na ng tungkulin, pantay-pantay na Pagdadampot ng kanin, ulam o kaya barya, pantay-pantay. Kung yung pinagpantay-pantay habang nakaganyan, pagdadampot ka ng kanin, may sobra, hindi mo makukuha. Kaya yung pagkakagawa nun, meron talagang great God na nag-isip nun, pinlano. Yung paa natin, ba't ganon? Ba't hindi na lang isang malaking parang palitaw, nilagyan pa ng mga daliri?
Kasi kung parang palitaw lang, madulas, walang daliri, walang kakapit dun sa putik. Madaling-madali kang madudulas. By the help of those daliri, na hindi naman pupulot ng barya, hindi naman yung daliri ng pawas not intended to get food, ano? Yung daliri na yun is intended to make the paa firm, makahold doon sa dapat niyan, ano. Isipin mo lahat yun, naisip mo, sabi ng Diyos, pag hinanap mo siya, masumpungan mo siya sa'yo. Because there is life in you. There is light in you. There is love in you. There is affection in you. And all those characteristics joined together, those are characteristics of God. Kaya sa'yo pa lang, maumpisahan mo nang hanapin, maniniwala ka na agad may Diyos. Kaya nag-uumpisa rin sa atin sa ating pagkatao. Ginawa na tayo ng Diyos, parang kumilala na tayo agad na, sino kaya lumalang sa akin? Ba't kaya ako nandito sa mundo? Ha? Kahit na ikaw janitor lang, may layo ng Diyos sa'yo. Tingnan mo, yung isa naming kapatid. Sabihin ko lang natin, kapatid ko na rin kayo, madre siya sa Katoliko. Nakapakinig siya rito sa pagiging madre niya, nakapakinig siya. Ba, nakita niya yung Biblia. Ba, ganun pala sa Biblia, sabi niya. Ang ginawa niya, nagbasa siya ng Biblia. Nung nagbasa siya, umalis siya sa Katoliko, umalis siya sa pagkamadre. Puro pala kaulukuhan lang ginagawa ko rito, puro plastic pa itong kasama ko rito, sabi niya. Alis siya doon. Ngayon, naanib siya rito sa Church of God. Como siya madre, matanda na rin siya, hindi na siya po pwedeng ma-hard work. Alam mo ang ginagawa niya ngayon? Siya ang taga-ayos ng kapilya. Taga-punas-punas doon. Kahit matanda na siya, hindi na siya batang kagaya ng mga kabataang maliliit pa, na mga binata at dalaga malalakas. Yun lang, share niya na yon. Kaya kahit sino ka, kahit ikaw Bob, yung naka-wheelchair, o tinan yung kapatid nating naka-wheelchair, nagkukompose siya ng awit ng papuri sa Diyos, inaawit naman ng choir. Yung choir, narinig nyo yun dito, ang inaawit no, karamihan, original composition, nung kapatid nating bulag na si Brother Bong. Kaya, sabihin mong ikaw na pinaka-humble na tao, pinaka-walang kwenta ka sa lipunan, you can be of service to God. Kaya dapat lang malaman mo, ba't kaya ako ginawa ng Diyos? Ano kaya ang tutungkulin ko sa buhay? Parang ako, nalaman ko yung tungkulin ko nung ako'y nag-aaral ng ganon sa panahon ng kapatid na Perez. O ngayon, namatay si kapatid na Perez, naawa ko doon sa mga kapatid. Walang alam puntahan. Alam ko naman ang sasabihin ko, dapat kong ituro. Doon ko naramdaman na there is a calling of God. Tinatawag ka para gampanan mo yung isang tungkulin na hindi ginagampanan ng iba. Tinanin nyo ngayon sa Philippine society. Among all the evangelists that have TV programs and radio programs, nagbubukod tangi si kapatid na Soriano. Yung ginagampanan ko, hindi nila magampanan Alin yon? Nakritikahin lahat ng mali. Takot sila Ha? Manood kayo sa lahat ng TV programs at lahat ng radio programs, pakinggan nyo. Walang kagaya ko na bulgar na umaatake sa mga maling gawain ng mga pananampalataya. Ba't hindi sila gumagawa ng ganon? Wala kasing gagawa nun Bigay ng Diyos sa akin yun At kung di ko gagawin yon, lahat ng tao maliligaw dito sa Pilipinas. Ha? Kung sa panahong ito, walang gagawa ng ganon, lahat ng tao maliligaw na sa reliyon. Bakit? Magbobolahan na yung mga yan Bulahan ng bulahan, magkakaporum sila. Ikaw, brother, ano ba ang masasabi mo? Ang kaligtasan para sa lahat. Ikaw naman, brother, I agree with that, para sa lahat. Ikaw, brother, kahit saan ka namang iglesia, talagang maliligtas ka. Kaya nga, yung aming mga kapatid, hindi namin sila binabawala umattend sa ibang congregation. You can have fellowship with other congregation. Biro mo yan, pinababayaan nyo kung saan-saan nanginginain yung mga tupad nyo, pero alam nyo lang ang hindi sila payag. Yung ika sa mother church mo ibibigay. Kita nyo? Kahit saan kayo pwede makipag-worship, pero yung ika sa kanila mo bibigay sa mother church. Anong aral yun? What can you think about those
kind of teachings. Pwede nila kayong pabayaan pakainin ng iba, pero yung ikapu nyo, huwag nyo bibigay sa iba. Ganon yun. Ang pangit na aral nun. Meron ba naman pastor ka ng tupa, yung pinapastor mo, papapastor mo sa iba? Irresponsable ka. Hindi maliligtas ang tupa mo dahil makakala mo ng lason sa ibang pastulan niyan. Kaya alam nyo, kung halimbawa wala kagaya kong magsasalita, siguro, ang Diyos naman makapangyarihan sa lahat. Siguro kung ako'y mawawala, mayroon na naman uling papalit. Na sa tungkuling kong bigay ng Diyos na isigawan lahat ng mali sa relihiyon para ang tao'y makapag-isip. Na siya'y niloloko lang na ang bagong Jerusalem ay itatayo sa bundok ng Sambales. Niloloko lang siya. Hindi totoo yun. Sapagkat ang bagong Jerusalem, hindi sa lupa itatayo at hindi tao ang magtatayo. Yung isang bayang hindi tinayo ng tao, kundi ng Diyos. Basa. Pakinggan niyo. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo, at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sino magtatayo ng tunay? Hindi tao magtatayo. Tapos order ka ng simento. Ang bagong Jerusalem daw, bundok banahaw. Ano ba klaseng panaginip ang napanaginipan nitong mga taong ito? Doon daw sa bundok banahaw, ang bagong Jerusalem. Meron naman bagong Jerusalem doon sa may papunta ng Olongapo, sa may dinalupihan. Yun daw ang bagong Jerusalem. Sabi naman ng isa ron, ang dain na ngayong nasisiraan ng ulo pagdating sa pananampalataya. Ginugulo nyo. Meron mo. Sino paniniwalaan mo? Ang bagong Jerusalem, nasa dinalupihan ba o nasa Sambales? O ang bagong Jerusalem, nasa Korea? Biro mo kalukuhan niya. Nasisira tuloy yung ulo ng maraming tao eh. Kasi, alam niyo yung kasiraan, nakakahawa yan. Pag sira ang ulo ng umaakay, masisira rin ang ulo ng inaakay. 29:12 ng Kawikaan. Pakinggan niyo. Pakikiramdaman nyo if you are of sound mind and body, ano? Because a healthy body needs a healthy mind. Baka kayo, ang takbo rin ng utak nyo, makikiramdam kayo sa relihiyon. Dito sa akin, baka kayo parang, brainwash na, layas kayo rito. Kailangan, we must be of sound mind and of sound reasons. Pakinggan nyo. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Masama epekto niyang namumuno eh. Dumadaloy sa pinamumunuan lahat ng kanyang mali eh. Yun po masasabi ko riyan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.